Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Mahilig ka ba sa daga? Kung oo, siguradong magugustuhan mo ang mga daga na ito. Sila ang tinatawag na chinchilla. Napaka-cute nito at mukhang masarap alagaan. Yun nga lang, may mga tao na hindi makontento sa pag-aalaga lang ng chinchilla. Ang gusto kasi nila, tapusin ang buhay ng chinchilla at gawin itong kasuotan. Yang nakikita mong jacket na yan, gawa ito sa balat at buhok ng mga kawawang chinchilla. Pinapas lang ang mga kawawang bubuit para lang mabuo ang magarbong damit na ito. Alam mo ba na kinailangan ng 100 piraso ng chinchilla para lang sa ganito kalaking coat jacket? Dahil dyan, ang mga jacket na gawa sa balat ng chinchilla ay madalas na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Bukod sa hindi ito makatarungan, dapat mo ring kaawaan ang kondisyon ng mga chinchilla. Ikinukulong sila sa masikip at maduduming kulungan, kaya ang chinchilla kalunos-lunos ang kalagayan. Para sa mga nagpapatakbo ng ganitong farm, wala na silang pakialam sa kalusugan ng mga chinchilla. Para sa kanila, kakatayin lang din naman ng mga daga, kaya bakit pa nila ito aalagaan? Bukod sa mga chinchilla, ito ang isa pang hayop na ubod ng cute pero naging biktima ng masamang industriya. Ito ang mga mink. Isa itong uri ng whistle na may mahabang katawan at balahibo na ubot ng lambot. Matagal nang ginagamit ang mink sa paggawa ng jacket na panglamig dahil mainit daw ang buhok nito. Maganda raw kasing pangontra sa taglamig ang mga jacket na gawa sa mink. Yun nga lang, kawawa naman ang sinapit ng mga hayop na ito dahil kinikitil ang kanilang buhay para sa mababaw na kadahilanan. Wala silang pinagkaiba sa sinapit ng mga chinchilla. Ikinukulong din sila sa masisikip na hawla at pilit na pinaparami upang pagkakitaan. Pagtuntong ng wastong edad, saka na lamang kukunin ang kanilang balat at balahibo para gawing jacket. Kinakailangan nilang pumaslang ng 50 piraso ng mink para makabuo ng isang jacket. Dito naman sa ibang bahagi ng Asia, umuusbong ang industriya ng raccoon dog pelt. Pelt nga pala ang tawag sa balat ng mga hayop na kinukolekta para pagkakitaan. Masama ito dahil ang mga hayop gaya ng raccoon dog ay hinuhuli sa gubat para gawing pera. Sa mga hindi nakakaalam, ang raccoon dog ay isang uri ng mabangis na aso na medyo kakulay ng mga raccoon. Sa gubat, masayang namumuhay ang mga raccoon dog. Pero pag hinuli sila ng mga hunter, ikinukulong sila sa maliliit na hawla at hinihintay ang pagkakataon kung kailan sila babalatan. Ang resulta, isang napakagandang coat jacket. Gayunpaman, sino bang marangal na tao ang gaganahang magsuot ng ganitong jacket kung alam mong nanggaling ito sa inosenteng hayop? Kung tutuusin, matagal nang ipinagbabawal sa maraming bansa ang pagpatay ng hayop para sa kanilang fur o pelt. Marami kasing hayop ang kamuntikan ng maubos dahil sa ganitong industriya. Gaya na lang ng mga pusang lynx. Maraming hunter ang tumugis sa lynx dahil binibenta nila ang balat nito para gawin ding jacket. Ganon din ang mga beaver. Noong 18th century, kamuntikan na ring maubos ang populasyon ng mga beaver. Nadiskubre kasi nila na marami pa ng tao ang may gustong magsuot ng pelt ng beaver dahil mainam itong pangontra sa lamig. Kung hindi pa ipinagbawal ang ganitong industriya, malamang ay ubos na sana ang mga hayop gaya ng lynx at beaver. Kawawa naman kasi yung mga hayop. Meron naman kasing alternatibong materyales na pwedeng gamitin sa paggawa ng jacket nang hindi pumapatay ng ibang nilalang. Dito sa malamig na bansa ng Iceland, nakaisip ang mga residente ng mas mabuting paraan para gumawa ng jacket. Hindi nila kailangang pumatay ng hayop. Ang kailangan lang nilang gawin, kolektahin ang mga balahibo ng itik. Ito ang eider duck, isang espesyal na uri ng itik na naninirahan malapit sa dagat. Kada umaga, ang mga tao rito ay abala sa pangungolekta ng nalagas na balahibo ng eider duck. Madalas nila itong nakukuha sa mga pugad ng itik. Yang kulay brown na parang bulak, yan ang eider down na kinukolekta ng mga tao. Sabi nila,
Maganda raw itong pampainit, kaya ginagawa nila itong palaman sa mga kumot, unan at comforter. Hydrophobic ang balahibo nito. Ibig sabihin, hindi ito sumisipsip ng tubig. O diba, hindi niya hinihigop yung tubig. Maganda itong pagkunan ng insulation dahil bukod sa ligtas, walang hayop ang kinailangan saktan. Aba, pati pala ang kuneho ay pwede mong pagkunan ng balahibo. Ang mga kuneho gaya ng Angora rabbit ay merong napakakapal na buhok. Ito ang wool. Wool ang tawag sa balahibo ng hayop na planong gamitin sa paggawa ng tela o sinulid. Kapag hinabi mo ito para makagawa ng makapal na sinulid, yarn ang magiging tawag rito. Itong mga yarn na kinukolekta sa buhok ng kuneho ay pwedeng gamitin para makabuo ng jacket. Ang cute, no? Parang gusto ko rin magsuot ng jacket na gawa sa balahibo ng mabait na rabbit. Wow! Sino mag-aakala na pati pala ang aso ay pwedeng pagkuhanan ng wool? Kolektahin mo lang ang buhok nito, meron ka ng wool o yung fiber ng kanilang buhok. Pagkatapos mong kolektahin ang buhok ng aso, ilalapat mo ito sa spinning machine. Spinning machine ang tawag sa makinarya na panggawa ng yarn. Kapag makapal ang buhok ng iyong aso, pwede ka nang gumawa ng jacket. Sa ganitong paraan, parang kayakap mo na rin ang iyong aso kahit saan ka pa magpunta. Sa lahat ng mga balahibo ng hayop, ito ang pinaka-espesyal. Dito sa kabundukan ng Peru, abala ang mga tao rito sa pangungolekta ng buhok ng vicuña. Yang mga parang camel, vicuña ang tawag dyan. Kinukuha ang buhok nito para gamitin sa mga suotin gaya ng jacket at iba pang damit. Alam mo ba na ang balahibo ng vicuña ay ang pinakamahal sa lahat ng wool? Ang isang sweater na gawa sa vicuña ay pwedeng umabot ng ₱250,000. Hindi kasi ito madaling gawin lalo't kaunti lang ang vicuña na pwedeng pagkunan ng supply. Sabi ng iba, sobrang lambot raw ng balahibo nito. Mas mainit din daw ito sa balat, kaya ito ang pinakamagandang insulation na pwedeng pagpilian sa market. O diba? Hindi natin kailangan tumapos ng buhay ng ibang hayop para lang masabi natin na fashionable ang ating sinusuot. Kahit sa simpleng damit lang ay pwede mo nang ipakita ang ganda ng iyong damit. Basta ang mahalaga, hindi mo sinusuportahan ang masamang industriya ng animal pelt. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin nyo ang like button. Sa bawat isang tao na pumipindot ng like, may isang chinchila ang nagiging masaya. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jairus Kent Gomez. Hello rin kina Ellie at Zane. What's up kay Juan Marco Ralios. Shoutout kay Zian Soriano. Tatay Francis Aaron S. Cruz. At sa 4 courtesy ng Lucena South 1 Elementary School. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!